Hindi po lingid sa atin na may napipintuhong digmaang pangdaigdigan kung mangyayari itong iringan ng Ukraine at Russia. Alam natin na ito ay medyo may katagalan ng iringan at kaya tayo nanganganib sa World War. Nawa, huwag itong ipahintulot ng Panginoon. Bagamat tayo man ay nasa digmaan din sa kasalukuyan, tulad ng digmaan sa droga, tayo ay nasa war and drugs, ito ay pangdaigdigan din. At ngayon din naman nandito tayo sa digmaan ng pandemic, COVID-19, at yan ay kasalukuyang nangyari. At ngayong hapon, tayo po ay dapat makaalam at makita natin ang isang digmaang, lahat ng digmaan sa buong daigdig na ito'y napapaloob dito. At ang digmaang ito ang siyang makapagbibigay sa atin ng tamang solusyon anuman ang mangyaring digmaan sa mundo, ay tayo po ay matatag na pagtagumpayan ang digmaang ito na walang iba, ang digmaang espiritual. At ito tayo bilang Kristiyano. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Ephesians chapter 6. Tayo po ay nasa ikalawang o pangdalawang huling mensahe ng Ephesians. Ito na po yung pangalawa sa huli, verses 10 to 20. At basahin natin ang mga talatang ito na may kaugnayan po sa digmaang espiritual. Tayo ay nasa digmaang espiritual. Ganito po ang sabi: sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng dyablo. Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na naghahari sa sanlibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Kaya't kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makatagal sa araw ng masama. At kung magawa na ninyo ang lahat, ay tumayong matatag. Kaya tumindig kayo na ang inyong mga baywang ay nabibigkisan ng katotohanan, na suot ang baluti ng katwiran, at nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan. Kasama ng lahat ng mga tao, taglay ninyo ang kalasag ng pananampalataya, na sa pamamagitan nito ay inyong masusugpo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. Taglay ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon, sa bawat panalangin at pagsamo. At sa bagay na ito ay maging handa na may buong pagtiyatiyaga at pagsusumamo para sa lahat ng mga banal. Idalangin din ninyo ako upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubukas ng aking bibig upang ipahayag na may katapangan ang hiwaga ng Ebanghelyo. Dahil dito, ako isang sugong may tanikala upang ito'y aking maipahayag na may katapangan gaya ng nararapat na aking sabihin. Itong salita ng Panginoon, tayo po ay manalangin. Opo, Panginoon, tunay na ang mga salita mong ito ay siyang kailangan namin sa aming buhay Kristiyano sa lahat ng sandali, sa araw-araw, sapagkat kami po ay nasa larangan ng digmaan. At ang digmaang ito ay hindi namin nakikita ang aming kaaway, ngunit na aming nakikita ang mga ugali, kilos nito, hindi lamang sa aming harapan, sa aming tagiliran, sa aming kapwa, maging sa aming mga sarili. Kaya tulungan niyo kami, Panginoon, na maging matatag at laging nagwawagi. At kung kami man ay minsang magapi
sa pamamagitan po ng iyong salita, kami po ay muling makatatayo. Salamat po, Panginoon, nawa palakasin niyo kami sa hapong ito. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Marahil ikaw na ang may matibay na loob, kaya mong harapin ang lahat ng pressure sa buhay, lahat ng mga problema, kaya mong harapin ito. Mari ikaw ang sinasandalan sa iyong pamilya, sa iyong kumpanya, sa iyong trabaho, at ikaw ay talagang inaasahan. Pero may mga uri ng kalakasan na dapat nating malaman. Ang pinakamahalagang lakas na kailangan natin bilang isang Kristiyano ay ang lakas ng Panginoon. Sapagkat ang lakas natin ay hindi sa ating laman, kundi ito ay lakas mula sa banal na Espiritu sa pamamagitan ng ating katapatan at perseverance, yung ating pananatili, yung ating pakikipagpunyagi. Ang pinakamalaking hinaharap nating digmaan ngayon ay hindi digmaan para sa ating bansa, hindi digmaan sa ating sa politika, ano paman, hindi rin karamdaman, hindi rin ang virus na ito, mga kapatid, sapagkat ito ay lumilipas ayon sa kalooban ng Panginoon, kundi ang digmaang espiritual, sapagkat ito'y nananatili sa simulang ikaw ay naging Kristiyano, ang buhay mo ay nasa gitna ng digmaan. Ang sabi nga sa verse 12, tayo po ay nasa digmaan ngayon. Ang ating kaaway ay walang iba kundi si Satanas. Hindi natin siya nakikita, pero gumagamit siya ng sandali, ng paraan, ng pananalita, ng lahat ng nasa ating kapaligiran ay ginagamit niya upang tayo ay ibagsak sa ating pamumuhay Kristiyano. Tandaan natin, si Pablo, ito aklat ng Ephesians, siya ay nakakulong dito. So sa kanyang diwa, sa kanyang espiritu, hindi ang Roma ang kanyang matinding kaaway. Hindi rin ang kanyang pagkakabilanggo o bilangguan, kundi ang matinding kaaway na kinakarap ni Pablo, maging sa atin, ay si Satanas. At ito'y totoo para sa atin. Maraming naniniwala na si Satanas ay nakakulong na. Kung maaaring kung yan ang totoo, pero hindi pa rin siya nakakulong o hindi nakakulong ang kanyang mga alipin, mga aluperos niya. Ginagamit niya ito. No, kapag Diyos ang sentro ng ating buhay, tandaan natin, tayo ay higit na target ng ating kaaway. Pero kung ikaw ay malayo sa iyong relasyon sa Diyos, ay mahirap pong sabihin na ikaw ay talagang nasa digmaan, sapagkat maaring ikaw ay kakampi na ng kaaway. Si Satanas ay totoo, tandaan natin. Hindi ito biro, hindi ito haka-haka. Sapagkat mismong ang ating Panginoon ay tinukso ni Satanas. Kung naniniwala tayong si Jesus ay tunay at Diyos na eternal God, ay tandaan natin, tinukso siya ni Satanas. Kaya maaari ding at totoong si Satanas tutuksuhin din tayo. Kaya nga, dito sa ating binasa, verse 10 hanggang 20, mayroon tayong anim na bahagi na dapat nating malaman upang tayo po ay manatiling nananaig sa ating digmaan. Unang-una, dapat nating malaman, mga kapatid, bilang Kristiyano, tayo'y mga sundalong Kristiyano. At bilang sundalong Kristiyano, tayo ay mayroong mando. Mayroon tayong atas. May utos sa atin ng Panginoon sa digmaan. May utos siya sa digmaan sapagkat tayo po ay nasa digmaan na at mayroon siyang utos sa atin. Verse 10 hanggang 11, ganito ang sabi, sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos. Yan po ang sinasabi rito ng banal na kasulatan. Now, si Pablo nagsasalita dito, pero alam natin na lahat ng sinasabi ni Pablo ay nagmumula sa ating Panginoon. Kaya nga ang Panginoon ang siyang nagsasalita sa atin dito. Now, tatlong mando o tatlong utos na kailangan nating tuparin upang tayo'y maging handa palagi sa digmaan. Bagamat tayo'y nasa digmaan na, ay dapat pa rin tayong maging alerto. Mayroong tatlong utos o mayroong tatlong mando. Unang-unang utos dyan o unang mando, verse 10, magpakalakas. Magpakalakas.
Sapagkat kung tayo po'y lulupaypay sa buhay nating Kristiyano, kadalasan tayo po ay ginagawang trapo, ginagawang basahan ng ating kaaway. Kaya dapat lamang tayong tumayo bilang malakas na mga anak ng Diyos. Hindi sa ating sariling lakas, ang sabi sa verse 10, kundi sa lakas ng ating Panginoon. Huwag tayong magtiwala sa ating sarili, sa ating pagkikipaglaban kay Satanas. Now, alam nyo, mga kapatid, ang maaaring tinitignan natin yung paligid natin, ang kaaway at ginagamit lamang ni Satanas. Hindi natin alam, hindi natin nakikita na mismong tayo sa ating sarili, ginagamit din ni Satanas. At tayo mismo ang magbibigay ng sakit ng ulo sa ating sarili kapag hindi natin ito nakita. Akala natin, ang Espiritu pa rin ang gumagawa sa atin, pero actually, hindi na po. Tulad po noong si Pablo ay papunta sa Phrygia upang mangaral, pero hinadlangan siya. At alam ng mga kasama niya, ang hadlang doon ay espiritu ng diablo, pero actually, espiritu ng Panginoon. Sapagkat siya dapat pumunta doon sa Galacia, sa Pilipos. Pero kung hindi po tayo maging matinik dito, maingat, akalain natin yung kahit yung ginagawa nating ayon sa Panginoon ay utos o gawa ng Espiritu, pero hindi natin alam ginagawa ito ng ating kaaway. Kaya nga, ang digmaan nasa ating sarili at sa ating kapaligiran. Yan na dapat nating malaman. Hindi tulad sa gera, alam natin kung kalaban natin ay Russia. Pero sa atin po, hindi natin alam na mismong sarili natin, mismong anak natin, mismong asawa natin, mismong lahat ng sa paligid natin ay maaaring maging kaaway natin dahil sila ay ginagamit na instrumento ng kaaway. Kaya nga, dapat lagi tayong magpakalakas. Hindi sa lakas natin, kundi sa lakas ng Panginoon. Ikalawang mando, ang sinasabi sa verse 11a, magsuot ng baluti. Yun ang dapat nating alamin. Una, magpalakas tayo sa ating buhay Kristiyano. Maging alerted tayo, nasa digmaan tayo, nasa gera. Kaya nga, kung tayo nagpapakalakas, para maging matindi ang lakas natin, isuot natin ang baluting kaloob ng Diyos sa atin. Ang sabi sa 11a, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos. Buong kasuotan. Huwag tayong magtiwala na mayroon tayong isang gantong armas, okay na tayo. Kailangan buo. Malalaman natin kung ano yung buo na yun mamaya. Kailangan nating magsuot ng baluti. At sa pagsuot natin ng baluti, diyan po tayo magiging malakas. Ngayon kung nagpapabaya tayo sa baluti na ito, mamaya malalaman natin kung ano ito, akala natin malakas tayong Kristiyano. Pero actually, kinakain na ng ating sariling makasalanang laman ang ating sariling espiritual na kalagayan. Dapat suot natin ang baluti na ito. Dapat handa tayo. Pangatlong mando, magpakatatag. Hindi lamang na tayo magpakalakas, alerto, magsuot ng baluti, dapat maging matatag. Meaning to say, matatag dyan yung kailangan mag-persevere tayo unto the end. Kailangan maging matiisin tayo, magtiyaga tayo, manatili tayong nakikipaglaban. Huwag tayong tutulog-tulog. Walang bakasyon ang Kristiyano. Now, gusto ko lang dilanawin yan. Marami kasing lumalakpas pa sa extreme na yan na ang kasabihan, walang pahinga, walang bakasyon ang Kristiyano. Totoo yan dahil tayo nasa digmaan. Pero hindi ibig sabihin na hindi nagbabakasyon ang mga pastor. Hindi nagbabakasyon ang mga Kristiyano pumunta ng Boracay. Hindi yun ang ibig sabihin. Pagdating sa digmaan, kahit nasa bakasyon ka, nakikipagdigma ka pa rin dahil nasa iyo ang digmaan. Kaya dapat, we have to persevere. Kailangan tayong magpatuloy. Yun ang dapat nating tandaan. Once na tayo naging Kristiyano, magpalakas tayo sa lakas ng Panginoon, isuot natin ang baluti at magpatuloy tayo. Magpatuloy, hindi dapat magpahinga ang Kristiyano. Ikalawa, ang sundalong Kristiyano ay may kaaway sa digmaan. Tanda natin. Kaya tayo pinalalakas at magsuot ng baluti upang mag-persevere dahil mayroon tayong kaaway. Digmaan natin ay hindi tulad sa pansimbag na ikaw lang ang suntok ng suntok sa pansimbag na hindi gumaganti. Buhay Kristiyano, mayroon pong ganti ang ating kaaway.
Kailangan sumuntok dahil susuntok din ang kaaway. Kailangan sanggain. So dapat tayong mag-ingat. Lagi, tandaan natin, lagi tayong may kaaway. Now, bigyan ko lang sa ibang pahiwatig. Pag nagsalita tayo, tanda natin, may kaaway. Baka mali yung salita mo. Kapag nag-isip ka, tandaan natin, anong isip yung ginagamit mo, sa away o sa Panginoon, sa iyong pagiging Kristiyano? Malagi yan. Sa ating kilos, anong kilos ang ginagawa natin? Sa away, baka naman tayo ay binabagsak ng ating sariling kilos. Maging matinik tayo, mga kapatid. Sino kaaway natin? Bilang sundalong Kristiyano, natural. Ang ating kaaway, ang dyablo. Pag sinabing dyablo, siya ay mapanlinlang. Pag sinabing mapanlinlang, yung puti gagawin niyang itim, yung itim gagawin niyang puti para mailigaw ka. Yung anak mo na napakabait, gagamitin niya yon para ikaw magalit sa kanyang kabaitan. Gagamitin niya yon para magalit ka sa iyong pagmamahal sa kanya. Maging matalino tayo dyan bilang Kristiyano. So, sinong kaaway natin? Walang iba kundi ang dyablo. Dahil hindi sinabi rito ng Biblia na mag-ingat kayo sa inyong kapitbahay. Mag-ingat kayo sa inyong tatay. No. Pero ang utos doon, honor your father and mother. Di ba? Pero pagdating po sa pag-iingat, sa buhay Kristiyano, espiritual, lagi tayong pinag-iingat laban kay Satanas, kay Diablo. 1 Peter chapter 5 verse 8, ganito ang sabi hanggang 9. Magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang Diablo na inyong kaaway ay tulad ng liyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Siya'y labanan ninyo, maging matatag sa inyong pananampalataya. Take note doon sa maging matatag inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman ng gayong hirap ay naranasan ng inyong mga kapatid sa buong sanlibutan. Huwag tayong magulat na marami tayong problema, na marami tayong mga kahirapan sa buhay sapagkat dinadanas ito ng lahat ng mananampalataya. Pero kailangan dyan, magpakatatag kayo. Ang sabi dyan, magpakatatag sa panampalataya. Bakit? Sapagkat ang dyablo ay tulad ng leon. At ang leon, laging umuungal. Bakit ganon? Bakit ang mga leon umuungal doon sa jungle? Alam nyo, pag umungal yan, mga kapatid, hudyat yan na naghahamon o di kaya nagbibigay sindat upang matakot. Yung mga mahihina, yung unggoy halimbawa, nalalaglag dahil mahina, pagka narinig yung ungal, boom, kakainin siya. At yung iba naman sa mga hayop naman, pag umungal ang leon, yung malalakas, yung matatalino, sama-sama silang tumatakbo, pero yung maliliit, lumilihis. Kaya nga, sabi dyan, maging matatag sa inyong panampalataya. Ibig sabihin, kailangan lagi kayong malakas sa inyong panampalataya dahil kung hindi, madali kayong madalas sa ungal ng leon. Kapag mahina, saan gagaling ang panampalataya? Sa pakikinig. Dapat laging nakikinig ng salita ni Diyos. Either you are reading it, or listening to the preaching, or meditating it. Yun po kailangan natin ang magpakalakas sa salita ng Diyos. At kadalasan, itong si Satanas, gumagamit siya ng mga tulong. Naghahanap siya ng tulong. At ang kanyang katulong kadalasan, mga hindi mananampalataya. Mga unbelievers. Kaya nga, minsan nagagalit tayo sa mga unbelievers kasi talagang kaaway siya natin. Pero actually, sila yung mga nilikha din ayon sa wangis ng Diyos. Ibig sabihin, dapat natin silang igalang, respetuhin, angkinin, mahalin, di ba? Pero dahil nakikita natin sila'y salungat sa atin, dahil sila'y ginagamit ni Satanas, mag-iingat din tayo dyan. Baka mamaya nasuntok natin yung unbeliever, actually ginagamit lang siya ng kanilang ama. Alam nyo ba, unbeliever, sino ama nila? May sarili silang tatay. Pero mga unbelievers, ang sabi sa John 8:44, ganito ang sabi. Kayo'y mula sa inyong amang dyablo, at ang nais ninyong gawin ay ang kagustuhan ng inyong ama. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa sa pasimula, at hindi naninindigan sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya.
Kapag siya'y nagsasalita ng kasinungalingan, siya'y nagsasalita ayon sa kanyang likas. Natural sa kanya yon. Sariling likas sapagkat siya'y isang sinungaling at ama ng kasinungalingan. Nakita nyo? Minsan ginagamit ni Satanas yung pamangkin mo, nagsisinungaling, kagalit ka. Talagang nagliliyab ang mukha mo, sinungaling ka. Ngayon, lalo pa siya magsisinungaling. Pagka lalo kang pinagagalit noong sino yung taong yon, tandaan mo, magpakatino ka, magbantay ka, ang dyablo na umuungal sa iyo. Hindi na yung pamangkin mo. Hindi na yung pamangkin mo. Kadalasan, iyong tinatakboy lang iyong kamag-anakan dahil unbeliever yan, anak ng dyablo yan. Hindi anak ng dyablo, sa kanyang pagkatao, kapatid mo yun. Kaso lang, yung ugali niya ay inuugali ng kanyang ama na sinungaling. Mag-ingat tayo dyan. Dahil yan, digmaan natin yan araw-araw sa lahat ng sandali. Dapat ang Kristiyano ay may asin, laging may biyaya, kahit sino pa ang mga taong yan. Tanda natin, maging matalino tayo. Ang nasa likuran ay ang ating kaaway na si Satanas. Dahil ang pakanani ng dyablo sa atin ay para tayo gapiin, para tayo mawalay sa biyaya ng Diyos. Alam niyo, kapag tayo wala sa Diyos at tayo hiwalay doon, nasaan tayo? Nandun tayo sa sanlibutan, nandun tayo sa ugalan, nandun tayo sa larangan ng sanlibutan. Kaya madali tayo matuklaw ng kaaway. Pero kung nandyan tayo, nagpapakatatag tayo sa ating panampalataya, walang maaring gumapi sa iyo. Mag-ingat tayo dyan. Kahit ikay nasa trabaho, pwede kang kumapit sa Panginoon, sa kanyang lakas. So, ang dyablo, umaatake yan, patraidor. Patraidor kung umaatake yan, parang leon. At yan ay gumagamit ng katulong. At ang gagamitin niyang katulong, maring asawa mo, kaya madalas mag-away mag-asawa, kasi may napapansing ugali, pero actually, ginagamit ni Satanas yun, tapos na yun eh. Kaya mga pinakasalan eh. Minahal mo eh. Tinanggap mo na yun ang ugali niya. Pero mamaya sasabihin mo, hindi kita kilala. 10 taon na tayo nagsama. Tapos lumabas ang ugali mo yun. Talagang ikaw. Tanda natin, tinanggap natin. Pinakasalan natin. Tinanan pa nga 3 beses eh. Dahil minamahal mo, tanggapin mo. Pero pagdating sa problema, ayan na, si Satanas, traitor yan. Talagang gumagawa ng katulong yan. At hindi lang yon, maaaring sa ministeryo rin. May pinag-aaway mga pastor sa amin. Kami nag-aaway dahil mayroong ginagamit. Mahirap yan. At kadalasan ginagamit yung mga matatalino pa at talagang masabi natin, malalago. Sa tingin natin, malago. Pero tanda natin, sinabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 11, verse 15 to 16, ganito ang sabi, subalit kung, saan na ba yan? 2 Corinthians 11, verse 13, sapagkat ang gayong mga tao ay mga huwad na apostol, mga mandarayang manggagawa, na nagpapanggap na mga apostol ni Kristo, at hindi nakapagtataka, sapagkat maging si Satanas man ay nagpapanggap na anghel ng liwanag. Kaya't hindi nakapagtataka ng kanyang mga ministro naman ay mapagpanggap ng mga ministro ng katwiran. Ang kanilang wakas ay magiging ayon sa kanilang mga gawa. Nakita nyo? Bilang pastor, dapat bantayan ko rin. Baka ako sarili ko ay instrumento na ako ni Satanas laban sa aking kapatid, laban sa mga miyembro, laban sa kapwa pastor. Aba, nagiging personal na enemy mo na ang lingkod ng Diyos. Hindi dapat mangyari yon. Pero bakit nangyayari? Dahil sila ay nagdaya ng kaaway. Nagdaya sa kaaway. Kaya itong si Satanas, gumagawa siya ng kasinungalingan, patraidor siya kung tumira, naghanap siya ng kakampi. Kung sino po yung suod nga amigo, no? Matalik na kaibigan, yung pang magkakahiwalay kayo. Samantalang siya yung tumutulong sa iyo sa iyong kawalan, ikaw tumutulong sa kanya sa kanyang kahinaan, pero bandang huli nag-aaway, nagkakahiwalay, sira ang relasyon.
gagamitin niya lahat ng ating weakness. Maging maayos na dyan. Mayroon tayong kaaway sa digmaan. Okay? Yung una, ang sundalong Kristiyano ay may mando, may utos. Magpakalakas, magsuot ng baluti ng Diyos, at magpatuloy. Dahil mayroon tayong kaaway. Ang kaaway natin ay mandaraya, sinungaling, gumagamit ng mga kakampi, at ginagamit ang ating kapwa, maging ating sarili. Ikatlo, mga kapatid, na katotohanan sa verse 12, ang sundalong Kristiyano ay may kasalukuyang digmaan. Ibig sabihin, laging presente ang ating labanan. Hindi dahil natapos mo na yung problema mo sa kaibigan yesterday, wala ka ng kalaban ngayon. Baka the same friend pa rin maging kaaway mo sa unahan. Laging mayroon tayong digmaan sa kasalukuyan. Verse 12, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo. Yung palang problema Hindi naman pala tao ang kalaban natin Kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na nag-ahari sa sanlibutan sa kadilimang ito. Laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Tanda natin, ang kaaway lagi natin ay kasamaan, hindi kabutihan. Ano mang mabuti, James 1, ay nagmumula sa Diyos. Pero pag ang kabutihan ay nagiging dahilan para kayo mag-away, nakapasok na naman ang ating kaaway. Kaya we have to realize na mayroon tayong present war. Mayroon tayong kasalukuyang digmaan. Hindi tayo maghahanda para sa pagdating ng kaaway. No, pinaghahanda tayo sa gitna ng digmaan sa kaaway. Kaya dapat ang Kristiyano laging alerto, laging aktibo, laging gising, sapagkat tayo ay nasa espiritual na kalaban. Ang espiritual, nakikita ba natin? Andyan lahat sa paligid Anumang kadilimang gawa, anumang kasamaan, anumang di pagkakaunawaan, nag-ahari palagi ang ating kaaway. Bakit nangyayari ang di pagkakaunawaan ito? Mayroong kaaway. Nalilin lang tayo. Kaya dapat lang, yun ang ating dapat tandaan. Mayroon tayong kasalukuyang digmaan. At yun ang dapat nating pagtiisan, kahirapan. Kaya sabi nga sa Timothy chapter 2 verse 3 to 4, makipagtiis ka ng mga kahirapan, gaya ng mabuting kawal ni Jesus, ni si Kristo Jesus. Walang kawal na naglilingkod ang nakikisangkot sa mga bagay ng buhay na ito. Yamang ang kanyang mitiin ay bigyang kasiyahan ang nagtala sa kanya. Ang sabi po dyan, kaya tayo nagkakaroon kaaway dahil nakikialam tayo sa usapin ng mundong ito. Ang totoong kawal, ang kanyang layunin ay laging bigyan ng luwalhati ang nag-enlist sa kanya, ang nagligtas sa kanya, na walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya ang sabi sa verse 5, sino mang manlalaro ay hindi pinuputungan malibang nakikipagpaligsahan siya ayon sa mga alituntunin. Na dapat tayo'y nakikipagpaligsahan hindi sa alituntunin ng mundo, pagalingan, pahusayan, unahan, kundi alituntunin prinsipyo ng salita ng Panginoon. At sa Panginoon, pag sinampat ka sa kanan, anong gagawin mo? Batuhin mo ng kawali. Hindi. Pag sinampal ka sa kanan, bali mo kaliwa. Now, ano bang kahulugan nun? Alam mo sa doon na lang sa Saudi, pag sinampal ka, anong tatamaan sa harapan mo? Anong pisngi ang tatamaan mo? Pag akong sumampal, anong panig ng pisngi? Kaliwa. Di ba? Kaliwa. Kung ako may kasalanan, halimbawa ako'y sinampal, tatanggapin ko yon bilang pag-amin na nagkasala ako. At ako naman, may karapatan na sampalin siya. Pero pagka binaling ko na ibabaling mo yung kaliwa, ay yung kanan mo, patalikod na ng isang malaking insulto kapag
likod ng palad mo ipangsampal sa kapwa mo tao. Ibig sabihin, hinurakan mo yung kanyang karangalan. Kaya napakahirap nun pag sinampas sa pakaliwa na. Ibig sabihin, malaking insulto yung paghamak na yun. Sinong tao nasa taostong kaisipan na hamakin ka? Ayaw mo, di ba? Pero ang turo ng Panginoon, ibaling mo. Yun ang paraan eh. Para matalo mo ang kaaway mo, si Satanas, gawa mo ng mabuti ang tao. Di ba? Para si Satanas lumayo sa kanya. Ang apoy, hindi mo pwedeng patayin sa pamagitan ng gasolina. Kailangan patayin mo siya sa pamagitan ng tubig. Laging kabutihan ang ipampatay mo sa atake ni Satanas. Laging kaliwa. Pag kanan, karapatan, pero pagkakaliwa, insulto na yan. Pero ang Kristiyano, tumatanggap ng insulto. At dyan, natatalo ang kaaway. Siguro sinasabi nyo, hindi pwede sa akin yan. Lintik lang walang ganti. Hindi pwede sa akin yan. Sino siya? Para yurakan ang aking pangalan. Now, yan ang problema. Yan ang kalaban natin sa araw-araw. Tandaan natin na ang ating digmaan, ang ating gira, hindi physical, hindi laban sa tao, kundi laban sa spiritual darkness, sa espiritu ng kasamaan sa ating kapaligiran. Ang dyablo ang naghahari dyan. Kaya kung lumaban tayo sa dyablo, lagi tayong talo. Kaya dapat, upang makalaban tayo sa dyablo, gamitin natin ang lakas ng Panginoon. Ang lakas ng Panginoon ay pagtanggap, pagpasensya, pag-ibig, pag-unawa, pagsasalita ng tama. So, pag tayo nasa laman, ay laman sa laman. Tandaan, Kristiyano, ang kaaway natin ay makapangyarihan. Hindi natin kaya. Makapangyarihan ang kaaway natin. Ganyan ang sinasabi sa verse 12 sa ating text. B, ang sabi, sapagkat ang ating pagkikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno. Biro mo, pinuno yan. Laban sa mga kapangyarihan. Hindi natin kaya yan. Laban sa mga kapangyarihan di nakikita. Lalo na naghahari sa sanlibutan sa kadiliman ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Hukbo, mga kapatid. Makita na ba kayo ng hukbo? Pag sinabing hukbo, mga kapatid, isang panon, ang tawag niyan? Ha? Ang tawag doon? Batalyon. Nag-iisa ka. Halimbawa, ang batalyon ay 500. Kaya mo ba yun? Wala kang gagawin, tumakbo ka. Higit pa dyan ang kaaway natin sa kadiliman, sa kalangitan, hukbo ng kasamaan. Hindi natin kaya. So, ang magagawa natin, isang kapangyarihan. At ito'y kapangyarihan ng Panginoon. Ang kapangyarihan ng Panginoon. Yang isang kapangyarihan yan, madidivide natin yan sa 8 mamaya. Okay? So, tandaan natin, ang ating kaaway, hindi natin kaya. Ganyan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya, dapat tayong dumipende sa Panginoon. Anong dapat? Magpakalakas, isuot ang baluti, at magpatuloy. Magpatuloy. Laging tandaan, may kaaway tayo, at laging tandaan, nasa kasalukuyan, tayo ay nasa digmaan. Now, pang-apat, ang sundalo ay may mga katungkulan. Verse 13. Ang sabi sa verse 13, kaya't kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makatagal sa araw na masama at kung magawa na ninyo ang lahat ay tumayong matatag. 3 word. Kunin, makatagal, at matatag. Now, hindi tayo pwedeng lumaban kung hindi natin kukunin ng baluti ng Panginoon. Kunin, ibig sabihin, isuot mo upang makatagal ka. Kasi kung tayo magtitiwala sa ating galing, sa ating husay, sa ating lakas, at walang baluti ng Diyos, talo ka, hindi ka makatatagal. Maring sa una, sprinter ka, halimbawa sa kabayo, sa race, mabilis ka sa una, pero habang tumatagal,
lata ka na. Iyon ang pansarili natin lakas. Kaya dapat kunin natin ang buong baluti, hindi piraso, upang makatagal tayo sa araw ng masama. At kung magawa natin yon, lahat tayong tumatayong matatag. Nakakatayo tayong matatag. So, 3 tungkulin ng Kristiyanong sundalo dito sa ating binasa, verse 13. Unang tungkulin ay isuot ang baluting kaloob. Nabalikan natin sa nakaraan para pumasok sa ating isipan. Ang sundalo Kristiyano may utos. Magpakalakas, magsuot ng baluti, yun ang utos. At magpatuloy. Kailangan yon. Bakit? Dahil meron tayong kaaway. At ang kaaway natin ay ang dyablo. At ang kaaway nito ay nangyayari na. Yun ang 3. Kaya, tayo ngayon, isuot yung ipinag-uutos, katungkulan natin yon. Na ating kunin ang buong baluti ng Diyos at ito'y ating isuot. Actually, 2 bis binanggit ito Verse 11, tsaka verse 13. Ibig sabihin, napakalaga. Napakalagang kunin at isuot ito. Dahil kung hindi, talo tayo. Magiging trapo tayo, magiging basahan lamang ng ating kaaway. Napakalaga at huwag natin kaliligtaan palagi ito. Tumayo tayong Kristiyano. Tumayo tayo sa lakas ng Panginoon. At ang lakas ng Panginoon, isa lang, ang baluting kaloob. Si Kristo ang ating lakas, ang nagbigay sa atin ng baluting kaloob. Ikalawa, maliban doon sa isuot natin, ang baluti ng Diyos, lumaban. Mahirap lang siguro susuot mo yung panggera mo at hindi ka na malaban. Dapat lumabang ka sa masama. Anong silbi? Pinang-display mo lang, Christian ako. Okay. Pastor ako, pero hindi ka lumalaban. Ang kinalabanan mo, yung mga mabubuting tao. Ang sabi rito, labanan mo yung masama. Ang sabi dyan, lumaban ka sa masasamang araw. Dapat nating lumaban. Magawa nating labanan ito sa masasamang araw. Ito ang pagsasamantala natin sa kapangyarihan ng Diyos. Magagawa natin ito kapag suot natin ang buong baluti ng Diyos. Ikatlo, tumayong matatag sa labanan. Ang sabi diyan, tumayo ng matatag sa labanan. Hindi sarili natin ang ating ipanglalaban, kundi tanda natin, ipanglalaban natin ang baluti ng Diyos na dapat nating isabuhay. So manatili tayong determinadong nakadepensa sa ating sarili. Tumayo tayo, determinadong nakadepensa, huwag isuko ang iyong posisyon. Marami pong Kristiyano, pagdating sa problema, sumusuko. Pagdating sa compromising, halimbawa, hindi siya makapasok ng trabaho, kailangan magsinungaling siya, hindi sa Kristiyano, isinusuko. Kung hindi ka rin matanggap, wala kang trabaho. Pero kung hinahanap para ng manager ay isang Kristiyanong tumatayo sa kanyang panindigan, abay, napakapalad mo. Di ba? So, dapat tumayo tayong matatag. Mayroon po sa Biblia na hindi sila tumayo sa kanilang posisyon as a man of God or as a child or son of God. Kilala niyo kung sino yung tatlong yon? Tatlo lang babanggitin natin. Unang-una, si Solomon. Solomon was the wisest man and the richest man in the whole world. Siya yung pinakamatalino, pinakamayaman at pinakamakapangyarihang tao sa buong daigdig. Wala pong tatalo sa kanya. Pangalawa, si Samson. Si Samson naman ang pinakamalakas sa lahat ng kalalakihan. Biro mo, nakakuha siya ng panga ng asno. Sa isang panga na yon, 1,000 sundalo ang napatay niya sa hampasan lang yon. Ganon katindi itong si Samson. At si David. Si David naman ang pinaka-gifted man
ng Diyos at siya yung taong umiibig sa Diyos. But itong tatlong ito, bumagsak sila sa kasalanan. Bumagsak sila sa kanilang hindi pagtayo sa kanilang panindigan. Una si Solomon, di ba? Dinala ni Satanas si Solomon kay kanino? Kay Delilah. Hindi makatiis, hindi makapigil si Samson sa alindog, sa kagandahan ni Delilah at sa kanyang mabulaklak na pananalita. Samson, kung mahal mo ko, sabi mo sa akin, saan nagmumula ang lakas mo? Dahil doon sa napakatabis na pandaraya ni Satanas sa pamamagitan ng Delilah, sinabi ni Samson ng kanyang lihim. At siya ay binulag at pinagiling sa malaking gilingan. Pero alam natin, siya man ay nakapaghiganti. Pero, bumagsak sa kamay ni Satanas. Ginamit ang magandang si Delilah. Pagkatapos si Solomon, dinala ni Satanas sa maraming babae. Si Solomon, ang hari na walang gera sa kanyang panahon dahil nakikipagkompromiso siya sa lahat ng bansang kaaway. At upang hindi sila magkagera, pinangasawa niya ang 1,000. 700 yung asawang pinakasalan, 300 naman yung kanyang kabit. At dahil doon, si Solomon sumamba sa napakaraming Diyos. Hindi nanindigan sa kanyang pananampalataya. Si David, ang laging nagbibigay luwalhati sa Diyos, the gifted man, siya yung pinaka-gifted na tao at nagmamahal sa Diyos, nagbibigay luwalhati sa Diyos. Pero sa isang paningin, sa isang babaeng may asawa, yun ang dinala ni Satanas sa kanyang paningin. Nakalain mo, dapat siya yung nangunguna sa gera dahil yun ay panahon tag-gira talaga. Pero siya nagpaiwan sa kanyang bahay at painom-inom ng drinks doon sa kanyang palasyo, sa templo. At habang umiinom, may nakita siya na babaeng naliligo na walang bubong at kanyang pinakuha. Bagsak ito. Kaya tanong ko sa iyo, kaibigan, kapatid, mas malakas ka ba kaysa ni Samson? Mas gifted ka ba kaysa ni David? At mas wiser ka ba kay Solomon? Ingat ka. Babagsak ka. Mag-ingat ka. So, yung tanda natin, tungkulin natin, dapat isuot ang baluti ng Diyos, lumaban sa masamang araw, at maging matatag sa labanan. Manindigan. Talagang sadyang inihuli ito ni Apostol Pablo sa mga kapatid sa Efesus. Dahil pagkat sa simula pa lamang sa Efesus, ipinakita ni Pablo kung gaano kaningning ang isang Kristiyano. Paano siyang niligtas ng Diyos? Before the foundation of the world, siya po'y pinili na para maligtas at walang kapintasan. At ang nagligtas sa kanya, kasamang kapangyarihan ng Ama, kasamang kapangyarihan ng Anak, at kasama ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ganun katindi ang isang Kristiyano. Kaya sa bandang huli, huwag mong sabihin ikaw ay matibay na Kristiyano, ikaw ay lumalakad sa pagiging Kristiyano, may kaaway ka, nasa digmaan ka. Kaya, panglima, sundalong Kristiyano ay may baluti para sa digmaan. Ito yung dapat nating isuot. Ito'y baluti, isa lang, totoo, pero kailangang kumikilos ito buo sa iyo. Dapat walang kulang dito. Sapagkat kung may kulang, may kahinaan. Hindi tayo tatayo sa digmaan
na hindi mo kilala ang iyong armas at hindi mo alam paano gamitin ang armas. Di ba? Halimbawa, pupunta ka ng Tondo, mga 1960s, 70s. Pag pumunta ka ng Tondo, alam mo kung anong armas ng kalaban doon. At alam mo kung anong dapat mong gawing armas. Anong armas doon? Pana. Di ba? So dapat, nagsuot ka ng jacket makapal o di kaya may panangga ka, alam mo na. Hindi ka pwedeng pupunta roon na hindi mo alam kung anong kalaban at hindi mo alam kung anong panangga at paano gamitin ang iyong armas. So dito ipinapakita sa atin, verse 14 to 17. Medyo mahaba-haba po ito mga kapatid. Basahin ko lang po, verse 14 hanggang 17. Kaya tumindig kayo na ang inyong mga baywang ay nabibikisan ng katotohanan na suot ang baluti ng katwiran. At nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan. Kasama ng lahat ng mga tao, mga ito, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na sa pamamagitan nito ay inyong masusugpo ang mga nag-aapoy na palason ng masama. Tanda na to, take note. Sa bawat baluti rito, hindi naiwalay ang salita ng Diyos. Pagdating dito sa verse 16, pananampalataya ay buhat pa rin salita ng Diyos. Verse 17, taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan, salita ng Diyos. At ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. At ang sabi sa verse 18, manalangin kayo sa Espiritu. Now, dito po, mga kapatid, isa-isahin na lang natin, hindi natin patagalin ito, mga kapatid. Unang-una, isuot daw ang bigkis ng katotohanan, the girdle of truth. Pag sinabi pong girdle, kita niyo mga sundalo ng mga Romano, makakapal yung kanilang suot dito na sinturon. Bakit po? Pagka ang sinturon maluwag, malalaglag yung kanilang breastplate dito. Malalaglag. At maaaring mahubo ang kanyang kasutang pamaba kung sa tagal ng laban. Kaya dapat yan ay mahigpit. Lapat ang lahat ng buong baluti mo. Ito yung lakas ng sundalo, yung baywang. Ito yung lakas natin. At ang lakas natin, mga kapatid, nakakilos tayo ng maigi, maluwag sa ating pagkikipaglaban, nataglay natin, gumagawa tayo sa katotohanan. Yung katotohanan ang siyang lakas natin. Yun ang ating sinturon sa buhay. Dapat alam natin ang katotohanan. Naamin ko sa inyo, mga kapatid, matagal na akong Kristiyano, pero hindi kaiba. Kaiba yung katotohanan ibinibigay sa akin ng Panginoon. Sa akin personal na buhay, sa tuwing ako'y nagbabasa ng mga books, nakikinig ng mensahe sa iba't ibang mga preachers, iba yung katotohanan binibigay sa akin ng Panginoon. Bakit po? Matagal na tayo Nasasanay na. Kaya dapat lang masanay talaga ang ating sarili na pakinggan ng katotohanan sapagkat kung walang katotohanan, hindi ka makakalaya sa lahat ng kasinungalingan. Truth can set you free. Kaya ito yung bigkis natin. Ito yung kumakapit ng ating baluti sa taas at sa loob, sa baba, upang tayo'y makakilos ng tama. Tulad ng isang magsasaka. Pamahabang kanilang baro, kapag sila po'y nag-aani ng trigo, kinakailangan ibibigkis nila ang kanilang baro upang makapagtrabaho sila. Ready for action. Tayo po ay hindi po tayo ready hanggat hindi natin taglay ang katotohanan. Tulad kanina sa bautismo ng Espiritu. Kung hindi natin alam ano ba talaga ang bautismo sa Espiritu, manatili tayo nakanganga. Kaya pag tayo nadala ng tao, magpabaptize ka sa Espiritu. Ha? Bakit? May LSS. Isasama ka. Kaya dapat alam mo ang katotohanan. Ito yung lakas mo. Ito yung puwersa mo. Yung doktrina mo. The faith. Yung doktrina mo. Pag sinabing doktrina, naturuan ka, tinanggap mo, pinag-aralan mo. Hindi lamang basta pakinig na pakinig hanggang sa matapos yung preaching, tulad ng isang bata, nakangahaba nakikinig, parang music yung boses ng pastor, wala siyang naintindihan. Dapat tayo matutong makinig ng katotohanan. Ang sabi nga sa Ephesians chapter 4 verse 14, tayo'y huwag nang maging mga bata na tinatangay-tangay na mga alon at dinadala-dala ng bawat hangin ng aral, ng doktrina. Ang sabi diyan,
sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao, sa pamamagitan ng kanilang mga katusuhan sa paraang mapandaya. Kung mayroon tayong pinangawakan na doktrina, katotohanan na tinanggap natin at ito'y ayon sa Biblia, kahit ano pang tirada sa iyo ng kaaway, hindi ka babagsak, mananatili kang nakatayo. Mananatili kang nakatayo. No, hindi ko man dapat sabihin ito. Pero mayroon tayong mga kapatid na talagang binubombard tayo ng iba't ibang kasinungalingan, mga paratang. Pero anong nangyari ngayon? Divided yung church na yun. Isa sa mga pillars na church dito sa Pilipinas. Huwag mong sabihing malakas. Nakakalungkot po. Kaya nga, dapat magpakalago tayo sa mga katotohanan sa salita ng Diyos. Meditate on it. Sabi nga, meditate. Hindi lang listen. Kundi, bulay-bulayin mo. Ano ba yung sinasabi? Hindi ko maintindihan si pastor. Ano ba yung ibig sabihin ni pastor? Bulay-bulay mo hanggang sa, yung pala yun. Huwag kang manatili sa iyong napakinggan lang. Kundi, dapat unawain mo. Kaya napakalaga yung devotion sa bahay eh. Dahil doon sa bahay, napag-aralan ninyo yung text na yon at lahat kayo nag-contribute ng inyong interpretation. Doon yung yung pala yun, ibig sabihin. Kaya napakalaga po ang family devotion, personal devotion, at saka church worship. Napakalaga po niyan. Ang doctrine po natin, now, hindi ko sinasabing dapat maging theologian kayo, yung mga tulad ng mga sila Spurgeon, hindi natin kailangan yon. Kailangan yon ng mga ngaral para mayroon silang ituro na hindi lumilihis. Pero sa atin as Christian, kailangan natin mga practical na doctrines na kailangan natin sa apang araw-araw. Ang sabi nga sa Hebrews chapter 2, verse 17 to 18, kaya't kailangan siya ay maging kagaya ng kanyang mga kapatid sa lahat ng mga bagay upang siya ay maging isang maawain at tapat na pinakapunong pari sa mga bagay na nauuko sa Diyos upang gumawa ng handog na pantubos sa mga kasalanan ng mga tao. Palibasa'y nagtiis siya sa pagtutukso, siya ay makasaklulo sa mga tinutukso. Kung tayo po'y may alam natin, doktrina natin, madali tayo makatulong sa mga nahihirapan. So, kailangan natin talaga maunawaan yung ating salvation, yung ating pananampalataya, yung repentance. Alam kong narinig natin palagi yan. Pero naintindihan nyo na ba? Ano ba yung repentance? Ano yung confession? Repentance, pareho ba yun? Bakit sinasabi sa Biblia na repent and you shall be saved? Bakit sabi ng iba, believe and you shall be saved? Alin ba ang tama doon? So dapat pag-aralan talaga natin maigi yan. Ito yung kailangan natin, bigkis lakas natin ang katotohanan. Ikalawa, ito yung tinatawag na breastplate of righteousness. Verse 14, ito yung baluti ng katuwiran. Verse 14, kaya tumindig kayo ng inyong mga baywang ay nabibigkisan ng katotohanan, nasuot ang baluti ng katuwiran. Taglay mo ang katotohanan, kaya naman ikaw ay nasa katuwiran. No? May baluti ka ng katuwiran. Hindi ka mahatulan, kundi ikaw ay may panakip ka sa iyong katawan. Mula rito sa iyong tiyan hanggang leeg, talagang may takip yan ng righteousness. Depensa po yan sa ating baywang, depensa sa ating puso. Kaya ang puso natin, kung wala tayong matibay na katotohanan, ang puso natin madadaya agad yan. Madali tayong kumabig o kumampi sa mali dahil mahal natin, kamag-anak natin, mas papanigan natin. No, tumayo tayo sa katotohanan, ibigkis natin yung katotohanan upang tumayo tayo, magsuot tayo ng katuwiran. Dapat katuwiran ang dapat maipairal at hindi ang damdamin. Marami po tayong pagkakataon na ganun. Righteousness protects
The Christian's heart. Ito po, puso natin. Minsan malamlam ito kapag ka may problema. Madaling kabigin. Madaling maakit. Kailangan itong ating puso, lagi nating dipinsahan ng katwiran ni Kristo. Breastplate of righteousness. Yung katwiran ni Kristo. Sino ba si Kristo sa akin? Sino ba si Kristo? Siyang namatay para sa akin at ang kanyang katwiran ang siyang ibinigay sa akin. Hindi ng aking sariling katwiran. Sapagkat ito ang magprotekta sa iyo. Hindi ka masusugatan ng puso mo. Hindi ka maililigaw. 1 Corinthians 15:34, magpakatino kayo at magkaroon ng matuwid na pag-iisip at huwag na kayong magkasala sapagkat ang iba ay walang kaalaman tungkol sa Diyos. Sinasabi ko ito para sa inyong kahihiyan. Yun ang problema eh. Marami pong mga bumabagsak na Kristiyano dahil hindi naprotektuhan ng righteousness ni Christ ang kanilang mga puso. Sila ay nangungugali sa kanilang makalamang puso. Pangatlo, sa verse 15, sandals ng gospel of peace. Ang sabi sa verse 15, at nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan. Ano yung nakasuot sa paa? Sandalyas. Sapatos. Sapatos. Yung kahandaan natin sa kapayapaan. Na pagka, alam nyo, pagka wala tayong sapatos at akit tayo ng bundok, kahit sabihin natin sanay ka na, mahirap po ng sapatos, di ba? Kung halimbawa madulas ang daan, kailangan talaga may sapatos. Yung mga taga-Bisaya, yung kanilang mga daliri talaga kumakapit yun sa mga no? Yun ang pinakasapatos nila. Pero napakalaga sapatos sapagkat kahit may mga bubog, anong tatalas na bagay na nilalakaran mo, alam mo matitiis mo. Makakataga, pagka nakipaglaban ka, kapit ang paa mo talaga. Hindi ka basta-basta matitinan. So, ganun din sa atin. Yung kapayapaan, talagang nakasuot tayo ng kapayapaan. Peace ang ating dala-dala dyan. Sa kaya nga, kahandaan para sa pagipagdigma natin, dapat ang mga paa natin nakakapit ng matatag. Tayo'y mayroong alam, kahandaan sa pakikipaglaban, sa mabuting pakikipaglaban ng panampalataya. Ito yung the shield of the gospel of peace. Ang ating dala ay ebanghelyo, mabuting balita ng kapayapaan at hindi gulo. Hindi gulo. Ang sandalyas dito, hindi po pang tsa-tsa. Kundi ang sandalyas dito ay pang handa sa digmaan. Pangapat po ay ang panangga ng pananampalataya. Verse 16, the shield of faith. Kasama ng lahat ng mga ito, taglayin, lahat ng nun, bigkis, katwiran, breastplate, kasama ng lahat yan, ay, ang sabi, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya, nasa pamamagitan nito ay inyong masusugpo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. So dito mapasok yung pandaraya, mga pagsisinungaling. Pero kung namumuhay ka sa iyong pananampalataya, ang pananampalataya mo, mga kapatid, ang siyang panangga mo sa lahat ng kasinungalingan. Mga false doctrine, false brethren, talagang nandyan. Ang panangga na ito sa sundalong Romano, doon yung naka-picture kay Pablo, yung panangga ito, lakpas ulo sa lupa. Pagkatapos, hindi siya bilog, hindi siya square, kundi oblong. Parang dahon ng saging. May purpose yun na bakit manipis doon, makapal sa gitna. Dahil nakakasilip. Nakakasilip ang isang tao. Malaya siyang tumingin kung anong mga palaso ang dumarating. Kung anong klaseng aral, kung anong klaseng panghihikayat, at makapal sa gitna upang pangdepensa. So kailangan natin yon. Isa lang baluti ito, pero lahat yan alam natin paano gamitin. Kailangan natin ang panangga, the shield of faith, bilang isang proteksyon sa mga nagliliyab na palaso. Pag sinabing nagliliyab na palaso, mga temptations, mga tukso,
para ikaw ay i-divert sa iyong pagtitiwala. Imbis sa Diyos, ay magtitiwala ka na sa nakikita mo sa iba. Ganito ang pananampalataya laban sa mga nagliliyab na palaso. Ang sabi nga sa Proverbs chapter 3, verse 3 to 4, ngunit ikaw, O Panginoon, ay isang kalasag sa palibot ko. Now, tumutuko ito, pagsabing pananampalataya, yung ating belief sa God at ang ating belief sa ating doctrine. Yun yung ating faith eh. Paniniwala natin sa doktrina at paniniwala natin sa Diyos sa ating relasyon sa Kanya. Kaya ang sabi rito, ngunit ikaw, Panginoon, ay isang kalasag sa palibot ko, aking kaluwalhatian at siyang tagapagtaas ng aking ulo. Ako'y dumadaing ng malakas sa Panginoon at sinasagot niya ako mula sa kanyang banal na burol. Kaya dapat nating pagtiwalaan palagi ang Diyos at pagtiwalaan natin yung aral na natanggap natin, yun yung faith natin eh. Yung pananampalataya natin na ating pinanghawakan, yung kaligtasan natin, yung pagsisisi natin, lahat ng ating doktrina na pinaniwalaan ay dapat hawak natin. Sapagkat hawak natin ang helmet of faith na yon, shield of faith na yon, tayo po ay protektado sa iba't ibang apoy ng temptation sa mundo. Panlima, helmet of salvation, ang helmet ng kaligtasan. Verse 17a, at taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan. Now, kailangan po may helmet. Ito yung sa gobyerno natin ngayon na napakahigpit na dapat lahat ng mga nagmumotor dapat naka-helmet. Lalo na Kristiyano, kahit maingat tayo, hindi tayo madidisgrasya, pero kailangan pa nating magsuot ng helmet bilang isang mamamayan ng ating bansa at the same time citizen of heaven na talagang obedient, no? Sapagkat pag wala pong helmet, nakikita natin sa karanasan ay durog ang ulo pagka na-disgrasya. Ibig sabihin, pag ito nabiyak, paralyzed ang buong katawan. Kahit ano pang kapal ng shield mo, kahit kapal pa ng vest mo sa katawan, pero kung wala namang takip ang ulo, patay. So, pagka ang ating salvation ay inatake ng kaaway at nagkaroon tayo ng doubt sa ating kaligtasan, mga kapatid, hina ang lahat. Pwede tayong magkaroon ng doubt o pag-alinlangan sa ating kaligtasan, huwag lang tayo mag-alinlangan sa ating tagapagligtas. Sapagat, posible po na Kristiyano nanghihina dahil hindi niya magawa yung ginagawang dapat ng isang Kristiyano. Mahina talaga ako. Na hindi tayo perfecto, hindi pare-pareho ang ating kakayanan. Maring malakas ako pagdating sa mga sexual temptations, kaya kong tanggalin yan, kaya kong labanan yan, pero mayroon tayong ibang kapatid talagang mahina. Kailangan pagtagumpayan natin ito. Iba po, iba naman mahina sa salapi, pero iba naman talagang kontentong-kontento. Ay kailangan natin talaga yung panghawakan natin ng ating salvation. Maaring tayo magda-doubt, tahina ko talaga. Then pray. Manalangin. Ibalik yung iyong tiwala, faith sa Diyos na ikaw'y niligtas sa kapangyarihan ni Kristo, hindi sa iyong kapangyarihan. At ang kaligtasan mo, hindi ikaw nag-iingat dito sa lupa. Ang nag-iingat ng kaligtasan mo ay ang Diyos, ginugwardya niya sa langit. Walang makakaagaw sa kaligtasan mo. All you have to do is to live by faith. Tumayo tayong matatag. Pag tayo bumagsak, bangon! Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tapos ang Diyos. Philippians 1:6, He who begins a good works in you shall be faithful to complete it in you. Talagang kukumpleteho ng Panginoon yan. So, wag natin pagdudahan ito. Ito madaling bumigay eh. Kaya sa mga nagmumotor, wag niyong hayaang wala kayong helmet. Kahit natatawid lang kayo sa kabila, mag-helmet pa rin bilang Kristiyano. At kung hindi man madisgrasya, pasalamat, pero mag-helmet pa rin. At kung hindi ka mag-helmet, baka paglabas mo pala dyan, sinagi ka na, boom! Tumama ulo mo, patay. Then, panlima, lastly, the sword of the Spirit. Ang tabak ng Espiritu. Ano uli yung tabak ng Espiritu? Ang salita ng Diyos.
Ang salita ng Diyos at Espiritu ay magkaisa. Sa makatwid, ang sabi nga ni Peter, 1 Peter chapter 2, verse 2, mithiin ninyo ang espiritual na gatas. Ano yun? Salita ng Diyos upang lumakas ang inyong espiritu ng kaligtasan. Lumago tayo. Kaya habang tayo'y tumatanggap ng salita ng Diyos, tumitibay ang ating espiritu. Tumalakas, lumalago. Kaya tayo tumatatag sa ating pananampalataya. Verse 17b, ang sabi diyan, at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Nakakapagod na yung magsabi, magbasa tayo ng Biblia. Magbulay-bulay tayo. Sasabihin ng mga listener, pabalik-balik si pastor, kung ginagawa ko naman niya. Nga, binubulay-bulay mo ba? Ibig sabihin, pinag-aaralan mo ba? Hindi naman masama na basahin mo buong Bible, hindi masama yon. Pero habang nagbabasa ka, isipin mo, ano yung nabasa ko? Anong kaugnayan nun? Genesis, ano ba Genesis? Ito yung aral dito, lahat ng simula. Dito nagsisimula. Exodus, ito yung pagkaalipin at pagkalaya sa pagkaalipin. Tulad ko, ako'y alipin ng kasalanan, pinalaya ni Kristo. Ganun ba? Dapat alam natin ang buong aklat ng Biblia sapagkat ito ang tabak ng Espiritu. Ang tabak, ngayon sinabi sa Hebrews chapter 4 verse 12, anong klaseng tabak ito? Dalawa ang talim. Yan yung tabak, salita ng Panginoon. Dalawa ang talim. Isang papasok para ilantad ka, at the same time, yung paglabas nun na ikaw ay lantad, pinagagaling. Tulad ng pagkuha ng Panginoon sa tadyang ni Adan, pinaghilo mo ng Panginoon bago niya likhain si Eva. Ibig sabihin, mga kapatid, ang Panginoon ang siyang sumusugat upang ikay pagalingin at ilantad ang iyong kasagutan sa buhay. So dapat, ang salita ng Panginoon siyang tabak natin. Kapwa ito pang depensa at pang opensa. No? Depensa natin, pero pang offense naman natin. Napakahalaga po nun na natin gamitin ang salita ng Panginoon. So makita natin, isang buong kasuotan ito, pero nasa sentro sa salita ng Panginoon. Napakahalaga ang salita ng Panginoon. Sana ma-encourage tayo, mamotivate tayo na magbasa at mag-aral ng salita ng Panginoon. Pero may panghuli pa mga kapatid, ang sundalong Kristiyano ay may panustos sa digmaan. Kumbaga, kung ikaw ay pupunta roon sa bakasyon, may dala kang jeep, ay hindi ka lang basta maglagay ng full tank sa jeep mo. Kailangan mayroon ka pa rin mga tangke as reserba. May panggasolina ka. Para sa ganun, tuloy-tuloy hanggang sa pag-uwi, hindi ka maabala. At ito ang panustos ng mga Kristiyano, may reserba. Ano ito? Verse 18 to 20, ang sabi ni Pablo, manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon, sa bawat panalangin at pagsamo, at sa bagay na ito ay maging handa na may buong pagtsatsaga at pagsusumamo para sa lahat ng mga banal. Idalangin ninyo ko upang ako'y makapagkalooban ng pananalita sa pagbubukas ng aking bibig upang ipahayag na may katapangan ang hiwaga ng Ebanghelyo, na dahil dito ako'y isang sugong may tanikala upang ito'y aking maipahayag na may katapangan gaya ng nararapat sa aking sabihin. Now, in short, mga kapatid, kapag tayo po ay nasa digmaan, hindi maaring hindi pabaunan ni Presidente Duterte ang kanyang mga sundalo ng pagkain. Kaya nga, bulto-bulto yung dala nilang armas, kasuotan at pagkain. Kung ilang buwan silang mananatili sa gubat, ganun din kadami yung baon nilang pagkain at tubig. Dahil kung ikay pupunta sa gera at wala kang pagkain, patay ka, wala kang panustos. At dito po, ang panustos dito ay yung means of grace ng Panginoon sa atin, prayer. Ito yung gasolina natin. Kapag tayo po'y nanghihina na sa ating mga problema, pray. Manalangin. Ipanalangin ang mga banal
At ikalawa, ipanalangin si Pablo. Wala na si Pablo, patay na. Sino nagpapanalangin ngayon? Mga nagdadala ng salita ng Diyos. Ito lang ginagawa ng every Wednesday, pinagpipray ang mga pastor. Yun ang kailangan ipag-pray upang makapagsalita, makapagturo ng malinaw at nauunawaan na pwedeng yakapin at iuwi na ipamuhay sa kanilang mga buhay. Laging may pantustos. Huwag nating pakawalan ang manalangin sa Espiritu. Now, alam nyo na kung ibig sabihin ng manalangin sa Espiritu. Well, manalangin na may o sa Espiritu, praying in the Spirit. Yung bang prayer in the Spirit, mga kapatid, hindi po yan. Now, ang sabi po ni Pablo, doon po sa Philippians chapter 2, verse 12 to 13. Ang sabi ni Pablo, ating basahin. Sabi, kaya nga, mga minamahal kung paano lagi akong sinusunod, no? Lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Ibig sabihin ni Pablo, ligtas na kayo, kailangan lumago pa rin kayo sa kaligtasan. Paano gagawin? Verse 13, gawin ninyo ito sa inyong kakayanan sapagkat ang Diyos o Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at pagsagawa para sa kanyang mabuting kalooban. Now, bilang ligtas, taglay natin ang Diyos. Espiritu Santo, si Jesu Cristo. Kaya nga sa tuwing tayo po'y may gagawin, hindi lang tayong gumagawa nun, kasama ang Espiritong gumagawa. Pag tayo po'y gumagawa ayon, alinsunod sa kalooban ng Diyos, tanda natin, malakas tayo sapagkat kasama natin gumagawa ang banal na Espiritu. Pero pag lumagawa tayo ng laban sa kalooban ng Diyos, huwag mo asahan na sinumahan ka ng Espiritu, nandiyan lang siya, pero hinayaan ka niya upang ikaw ay madisiplina ng Panginoon. Kaya nga sabi, work out your salvation with fear and trembling, for God ang siyang nag-work sa inyo. Kung tawagin yan, confluence. Katungkulan mo, gawa ng Diyos, sabayan. Yan ang Christian good works. Kanya nga, ganun din sa panalangin ng ating babasahin ng Romans chapter 8, verse 26. Anong sabi sa Romans 8, verse 26? Ganito ang sabi. At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, ngunit ang Espiritu mismo ang namamagitan na may mga daing na hindi may papayag. Now, in short, papaliwanag ko. Kapag tayo po'y nananalangin, minsan, kung manalangin tayo po ay kontrolado ng ating sarili sa ating isip. Ano yung pagpipray ko? So, pag nag-pray ka, isang ayon sa gusto mo. Ikaw may kontrol ng isip mo. Pero minsan, nagpipray ka na hindi gamit ang isipan mo, pero pumubuka sa bibig mo ang mga salita na nagugulat ka. Sino may kontrol nun? Ang banal na Espiritu. Kaya, impunto, magsalita ka upang kasama mong magsalita ang Espiritu. Tutulungan ka sa iyong kahinaan. At ang Espiritu, kailanman, ito tanda natin, ang Espiritu, hindi kumukontra sa salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay Espiritu. Kaya pag nananalangin kang kontra sa salita ng Panginoon, hindi mo kasama ang Espiritu. Kaya sa tuwing tayo'y nananalangin, hindi lang yung ating sariling gusto ang dapat. Dapat gamitin natin ang kanyang salita na nakikisang-ayon tayo. Panginoon, alam kong hindi ako mananagumpay kung hindi ko unahin ang iyong kaharian. Kailangan kong sundin muna ang iyong kalooban. Sa Espiritu ba yon? Yes! Sang-ayon sa salita ng Diyos. Panginoon, wala akong gana mag-pray ngayon. Alam mo naman ang kahinaan ko, kaya hindi mo na ako mag-pray. Sa Espiritu yon? Hindi. Kaya nga, hindi tayo mananalangin kung ano na yung gusto natin, kontrolad ng isipan natin. Dapat nananalangin tayo sa Espiritu. Ibig sabihin, yung panalangin natin, kahit wala sa Biblia, pero sang-ayon sa Biblia. Sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Praying in the Spirit. Halimbawa, marami kang kaaway. Panginoon, patayin mo lahat ng kaaway ko. Sa Espiritu yon? Hindi. Panginoon, nawa, panghinain mo mga kaaway ko upang ako'y makapagbahagi sa kanila.
mayroon kayong layunin na manghina siya pero makapag-share ka ng gospel, katulong mo yung Espiritu. Ibig sabihin mga kapatid, pray in the Spirit, hindi sa iyong sarili. Kailangan yung isipan mo under doon sa salita ng Panginoon. Kaya ang prayer ng isang Kristiyanong may kalaguan, talagang hindi nahiwalay sa salita ng Diyos, hindi kumukontra sa kalooban ng Panginoon. Hindi memoryado. Hindi memoryadong mga pananalangin pabalik-balik. Mga kapatid, sobrang na ako sa oras. Panghuli, maliban sa panalangin natin ng ating mga kapatid na banal, ipanalangin din ito ninyo ang inyong mga pastor. Sa totoo, ang pastor po ang number one target ng demonyo. Mismong mga kasamang pastor gagamitin para atakihin ang kanilang kapatid na pastor. Mismong asawa ng pastor kukontra sa pastor. Mismong anak lalabag sa itinuturo ng pastor. Pastor, sentro ng tentasyon. Mabuti na lang matandaan na ako. Kasi kung kabataan pa, alam nyo, kahit pangit ka, pag nagpipreach, gwapo ka sa mga nakikinig sa iyo. Hangang-hanga sila kapag ka ikaw ay nagsasalita. Bakit? Bakit dumarating yon? Nakapasok ang dyablo sa isipan. Isuot mo ang helmet of salvation. Dapat, lahat. Pag ikay magkaroon ka ng pagmamahal sa isang tao ng ganito, nawala ang breastplate of righteousness. Pag ikay nadadala ng ibang mga false gospel, nakikinig ka, mas magaling siya, matalino siya, nawala ang kapit ng sinturon mo ng katotohanan. Dapat suot-suot natin palagyan dahil tayo po ay nasa digmaan ngayon at hanggang sa katapusan ng buhay natin. Kaya nga, makipagdigma tayo, mga kapatid. Tanong ko sa inyo, kaninong panig kayo nagipagdigma? Pag-ipagdigma natin, laging panig sa Diyos. Huwag sa kaaway natin. Tandaan natin, isuot natin ang ating buong baluti ng Panginoon. Tayo manalangin. Salamat po, Panginoon, sa maikling panahon na pagpapaliwanag ng iyong salita, bagamat kumain ito ng mahabang oras. Nawa po, iukit po ninyo sa puso at isipan ng bawat isa ang mga katotohanang magamit namin sa aming pong pamumuhay upang kami ay huwag pong daigin ng aming kaaway sa mga espiritong nasa kadiliman. Kundi tumayo kaming matatag, manatili kami, magpipersevere kami unto the end, at tumatayo sa aming pananampalataya sa katwiran at suot namin ang helmet ng kaligtasan sa aming po mga buhay. Salamat po, Diyos, itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.